Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova pati kay Miss Jennifer Besana Yobet ng Rojas City Capiz, shoutout po sa iyo Idol Harold pati sa alaga mo na si Ronel Sanchez ng Almasan Mesere Hermosa Bataan, shoutout po sa iyo Idol Christian Cañete, shoutout po sa iyo Idol Jerry Morato, shoutout po sa iyo Idol Kurt Dial Magtatayaw, shoutout po sa iyo Idol Supernova Spart Oza, shoutout po sa iyo Idol Philip Superioridad ng Sultan Kudarat, at shoutout po sa iyo Idol Carlos Tan at kay Kasparoy Palobat. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, tinawag ng monghe ang pangalan ni Merem High Lord habang nakasalampak sa sahig ay hindi makagalaw ang Merem High Lord. Sa isip-isip niya na kung paralysis ba ito, ayon naman sa monghe na kung alam ba ng High Lord kung kailan talaga nagiging kapangyarihan ng awtoridad, ito ay sa natural na sakuna, digmaan, ito ay sa mga sandali ng takot habang hindi makagalaw ay sinasabi ng High Lord na bakit ng monghe nagawa. Subalit di pa tapos ng High Lord ang sasabihin niya nang naghanda na ulit ang monghe para umatake, at direktang tinamaan ng leeg ng High Lord na labis na kinabahala ng High Lord. Sa isip-isip ng High Lord na hindi na niya kayang makapagsalita pa. Ayon naman sa monghe na sa pamamagitan ng takot, ang masa ay magiging mas tapat kaysa dati sa kanilang pinuno at kapag nangyari iyon, hindi na kailangang ibaba ang iyong sarili sa mga ito, o kahit pagsilbihan sila, kaya pagkatapos, kung ano ang mangyayari kung ang mga ito ay iniharap sa isang walang uliran takot, ito ay talagang ang parehong takot mula sa isang nakaraang panahon, isang transcendent na antas ng takot na nagtatanong sa iyo kung talagang lumakas na tayo. Sinusubukan ng High Lord na kausapin ang monghe gamit ang telepathy at tinatanong ito kung ano ba talaga ang eksatong pinaplano nito. Mapang-asar naman na sinabi ng monghe na pati ang kakayahan ng High Lord sa paggamit ng telepathy ay hinarang niya kaya hindi niya ito maririnig. Ngunit na-imagine na niya kung ano ang gustong sabihin ng High Lord sa kanya. May dalawang uri ng pambihirang tao, mga may talento, tulad ng High Lord, at ang mga sakuna na nagtatago sa ilalim ng ibabaw. Nakalimutan ng mga tao ang hindi umiiral para sa hindi tiyak na mahabang panahon dahil sa kaganhawahan at kamangmangan. Ngunit pinipilit ang mga ito ng kapahamakan na magising sa katotohanan. Ang sakit ay gumugulat sa kanilang isipan at sinira ang kanilang pagkahumaling. Kaya naman kailangan nila ng panghuli. Dahil siya ang nagsisilbing taga-konekte sa lahat, sinisilaban ko lang ang mundong ito para mapabilis ang daloy ng sanhi at ang cycle ng buhay at kamatayan. At tulad ng inaasahan ng High Lord kanina, plano kong ilabas ang mga bilanggo sa ganap na ipinagbabawal na lugar sa alyansa ng Merem, o mas maigi na sabihin nila na ang nagpataka sa mga ito ay ang High Lord at ito ang sisisihin ng lahat pati ng mga tao na sumusuporta dito. Ang plano ay gamitin ito bilang isang pagkakataon na gumawa ng ilang paglilinis, at gamit ang pangalan ng High Lord John Jegal. Makikita natin ang naglalakihan na malalaking bilog na lumulutang na pagtanto ni Chancellor Bongnam na ang mga ito ay mga primordial na bomba ng kaguluhan, sapat na ang rami ng mga bomba na ito para ang buong bilangguan na ito, pati ang lugar sa taas nila at kahit na ang pangunahing bulwagan, lahat ay nasa matinding panganib. Sa kabilang banda, ayon sa monghe na ang kasalukuyan ng High Lord na si John Jegal hindi makayanan ng pressure ng mga iskandalo sa katiwalian at para ilugmok ang Merem Alliance sa kaguluhan. At PayPal nila na binuksan ng High Lord ang ganap na ipinagbabawal na lugar o ang bilangguan, at ang hindi mabilang na kasamaan na nakakulong sa loob ng daang taon, ay pinakawalan sa isang hindi mapaghinalaang dami ng tao na nagtitipon, na humahantong sa pagkamatay ng maraming mga inosenteng tao. Nagagalit na lang High Lord nang marinig ito at gayunpaman ay hindi pa rin siya makagalaw. Mapang-asar na tinanong ng monghe na kung ano sa tingin ng High Lord ito. Ito ay nagpinta ng lubos na larawan, kahanga-hanga ba ang kanyang plano, at ang lugar na ito na kinalalagyan nila ngayon ang unang mawawasak. Alam niya na alam ng High Lord na ang mga kasamaan na tinutukoy niya ay nasa direktang ilalim ng kinakatayuan nila ngayon. Dapat nilang pakawalan ng mga ganid na hayop na iyon, para mapuksa nila ang lahat ng hindi kanais-nais sa Merem Alliance. Ano pa bang paraan para makapagsimula ng panibago? Syempre ang pagkasira muna ng lahat, saka lang nila malilinis ang Merem Alliance habang nakakakuha din ng katwiran.
Sa kabilang banda ay tumalsik si Giho sa lakas ng pagkakaatake sa kanya. Makikita natin na patuloy na naglalaban si Giho at ang pinuno ng mga kupal na miyembro ng Shadowhan. Sa isip-isip ni Giho na mahirap na laban ito para sa kanya na isa lang ang kamay, nakangisi naman na sinabi ng pinuno ng kupal na magsasaya siya na turuan ng leksyon ang bastardong tulad ni Giho. Bigla naman dumating si Demonggi at tinatawag si Giho. Nabahala naman si Giho nang makita si Demonggi na papalapit sa kanya. Kaya agaran niya itong sinigawan at sinabihan na huwag ibaba ang depensa. Agaran na sinugod si Demonggi ng iba pang mga taga-Shadowhan na kinagulat nito. Direktang tinamaan si Demonggi sa likod ng isang pag-atake, at sa sobrang lakas ng atake ay napapasigaw na lang si Demonggi sa sakit, at habang pinipigilan si Demonggi ng maraming miyembro ng Shadowhan ay nag-aalala na lang si Giho at napapasigaw na lang ng pangalan nito. Naiinis na lang si Giho sapagkat wala siyang magawa dahil sa isa lang ang kamay niya. Kung nagkataon sana na dalawa ang kamay niya ay hindi siya mahihirapan ng ganito. Sa kabilang banda ay sinabi ng monghe na syempre ay ang Miriam High Lord ay kasama sa maglalaho sa proseso ng pagkasira ng Miriam Alliance. Palalabasin nila na ang baliw na High Lord Jong Jegel ay napatay ng mga kasamaan na pinalabas nito sa bilangguan. Hindi ba kahanga-hanga pakinggan ang ganitong kwento na kakalat sa buong mundo? Patuloy lang na naiinis ang High Lord sa lahat ng kasamaan na pinaplano ng monghe. Patuloy niyang sinusubukan na makagalaw kahit na nahihirapan na ito. Sinabi ng monghe na ang paralysis nito ay kusang mawawala pagkalipas ng 2 oras. Bagaman, sino ang nakakaalam kung mabubuhay ka pa noon? Sabay tawa ng malakas ang monghe habang naglalakad paalis. Sa kabilang banda sa bilangguan ay sinabi ng Shadowless Prowler na kung nakikita ba ng Heavenly Oracle ang mga bomba sa taas nila, ang mga ito ay nakahanda na sumabog sa loob ng 1 oras. Ngunit kung susubukan ng Heavenly Oracle na hawakan o pakialaman ang mga chain na bakal na ito, mas mapapadali lang lalo ang pagsabog ng bomba. Nararapat niyang sabihin na nalamapasan niya ang sarili niya ngayon sa pagkakataon na ito. Dalawang ang pagpipilian ng Heavenly Oracle ngayon. Ang kalabanin sila at lahat sila na nandirito ay mamamatay dahil sa mga bomba na ito, o talikuran nito ang High Lord at umalis sa lugar na ito ng buhay. Nag-aalala na lang na tinawag ni Master Honjin ang pangalan ni Chancellor Bongnam. Ayon naman kay Soso na isang malaking kalokohan ang mga pagpipilian na iyon, sa isip-isip naman ni Chancellor Bongnam na kapag sumabog ang mga bombang iyon, babagsak ang pangunahing bulwagan, pati na rin ang mga barriers dito, at hindi lang iyon, lahat ng mga kriminal dito ay makakatakas, na magreresulta sa hindi mabilang na pagkamatay ng mga inosenteng mga tao. Sinabi ni Chancellor Bongnam na wala siyang plano na kalabanin ng Shadowless Prowler o kaya naman tumakas, ang gagawin niya ay humanap ng paraan para mapigilan ang pagsabog ng mga bomba na ito. Natahimik saglit si Shadowless Prowler sa mga tugon ng Heavenly Oracle, kaya sinabi na lang nito na tulad ng inaasahan niya kay Heavenly Oracle, iyon ang palaging mga uri ng opsyon na iyong pinili, patuloy na sumusunod sa mga landas na maaaring makapagpapatay sa iyo. Lahat ng ito ay para lamang mailigtas ang mga mahihinang mga kabataan na ito. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na nagkakamali ang Shadowless dito, palagi niyang pinipili ang landas kung saan lahat sila ay mabubuhay. Alam niyang bumalik lang ang Shadowless Prowler sa mundo ng Miriam dahil sa mga Prime Evil Incarnates, pero hindi mo pa rin napapansin. Nakikita ko ito sa simpleng pagbabantay sa mga kabataang ito. Ang mga kabataan na ito ang maghahanda ng landas pasulong sa mas magandang kinabukasan ng Miriam. Mayroon ng mga kabataan na ito na passion na nawala na sa kanilang henerasyon. Mayroon na siyang nakikitang pag-asa para sa hinaharap ng lahat sa kadahilanan na ang mga kabataan na ito ay umiiral. Makikita natin na dumating si Hongyi na dala ang bagong kamay na gawa sa Jade of Disorder para i-deliver kay Giho. Sinabi ng Shadowless Prowler na napabilib siya na nagawa ng Heavenly Oracle na mabuhay ng ganito katagal na may mahinang pag-iisip, ngunit ngayon araw ay ang araw na nakatakdang mamatay na ang Heavenly Oracle. Biglang may mga kulay berdeng laso na pumapatak sa mga bomba na napansin naman ng Shadowless Prowler. Nagtataka na lang ang Shadowless Prowler kung ano ito at kung ano ang nangyayari. Makikita natin na tuluyan ng nalulusaw ang mga bomba dahil sa kulay berdeng lason.
kaya habang bumababa ay sinabi ni Bong Deola na ang mga ito ay ang asido ng halimaw na arachna. Ito ay bagaman delikado, ngunit ito ay lubos na kapaki-pakinabang, hindi na lang makapaniwala si ang Shadowless Prowler sa mga nasaksihan niya. Sa isip-isip nito habang pinagpapawisan na paanong nanggaling si Bong Deola sa taas pababa dito. Napapatingin na lang ito sa taas at nagtataka kung nanggaling ba si Bong Deola sa pangunahing bulwagan, ngunit napaka-imposible na mangyari iyon at walang paraan para gawin iyon. Sa kabilang banda ay napahinto ang monghe sa paglalakad paalis at nagulat sa taong nakikita niya, kaya makikita natin ang pagkabigla dito sa hindi inaasahan na nangyayari. Makikita natin na si Yuseong pala ang nakaharang sa dinadaanan ng monghe ay tinanong niya ang monghe kung saan naman pupunta ito at bakit ito nagmamadali sa pag-alis, ni hindi pa nga nito hinahayaan ng panig nila na magkaroon ng pagkakataon na makapagsalita kaya wala pa itong karapatan na umalis dito. Isang oras bago pa mangyari ang lahat habang patuloy na tumatakbo si Yuseong at Bong Deola ay napansin ni Bong Deola ang kulay asul na ibon sa itaas na lumilipad. Agara niyang sinabihan si Yuseong na maghintay kay napatigil din naman agad ang ating bida. Sinabi ni Yuseong na wala na silang oras pa para maghintay pa. Subalit hindi pa nito natatapos ang sasabihin nito nang bigla niyang napansin kung ano ang tinitignan ni Bong Deola. Nakikita niya ang kulay asul na ibon sa langit at patuloy itong lumilipad sa itaas nila. Sinabi ni Yuseong na ang kulay asul na ibon na ito ay kilala niya, samantalang pinwesto na ni Bong Deola ang kanyang kamay. Kaya agara naman na dumapon na sakaan niya ang kulay asul na ibon na may dalang liham. Tinanong ni Yuseong kung ang ibon na ito ba ay ang kaparehong ibon na nagdadala sa kanila ng mga mensahe noon nasa Zhejiang pa sila, na sinang-ayon na naman ni Bong Deola. Ang ibon na ito ay dinala ito mula sa Cheonggu ng kanyang master na si Chancellor Bongnam. Nakatulong ito sa pagsuporta sa Admiral pabalik sa Zhejiang. Nagulat si Yuseong nang malaman ito. Sa isip-isip niya na ginawa pala iyon ni Chancellor Bongnam sa mga panahon na iyon. Sinabi ni Bong Deola na ang pagpapadala sa kanila ng mensahe kasama ang ibon na ito ay maaari lamang mga hulugan ng dalawang bagay sa sitwasyong ito. Maaari na nasa lugar si Chancellor Bongnam kung saan hindi siya makakagamit ng telepathy, o nasa sitwasyon ito na hindi niya magawa man lang ito. Sinabi ni Yuseong na tignan na nila kung ano ang nilalaman ng mensahe na dala ng ibon. Binuksan na ni Bong Deola ang liham at ang nakalagay lang dito ay ang katagang pangunahing bulwagan. Samantalang agara na sila Yuseong na pumunta sa pangunahing bulwagan pagkabasa ng liham na nanggaling kay Chancellor Bongnam. Napansin naman ni Lord Dokgo ang pagdating nila Yuseong. Agara na pinigilan ni Lord Dokgo sila Yuseong at sinabihan ng mga ito na hindi pa tapos ang paglilitis. Sino mang direktang sangkot ay bawal pumasok. Mapang-asar naman na sinabi ni Yuseong na hindi ba na ang bagay na iyon ay dapat na sinasabi sa isang katulad ni Lord Dokgo dahil sa pagiging pangunahing saksi nito. Nagagalit na minumura ni Dokgo sila Yuseong. Subalit agara naman na dumating si Merem Highlord at tinawag si Dokgo. Sinabihan nito si Dokgo na ang mga ito ay mga estudyante lamang, mukhang nandito sila para aliwin ako, kaya papasukin mo sila. Natahimik na lang si Dokgo dito. Sinabi pa ni Merem Highlord na sisiguraduhin niyang makakaalis na ang mga ito bago pa lumubog ang araw. Napaisip na lang si Dokgo kung hahayaan niya ba ang mga bastardong sila Yuseong, hanggang sa napilitan na lang ito na pumayag, kaya nagpasalamat naman ang Merem Highlord dito. Tuluyan ang nakapasok ng bulwagan si Yuseong at Bong Deola. Sinabi ni Merem Highlord na masaya siyang nagawa ng dalawang ito na makapunta dito. Si Chancellor Bongnam na ang humahawak sa pagliligtas sa Shadowless Prowler kaya wag na ang mga ito na mag-alala pa. Pati na rin ang pagtulong kay Soso. Tinanong naman ni Yuseong kung ano naman ang gagawin na nilang dalawa ni Bong Deola. Ayon naman kay Merem Highlord na nagkaroon ng likang impormasyon, hindi ko pa alam kung sino ang may pananagutan, ngunit sa pamamagitan ng paghuhusga sa kung paano dinala ang Shadowless Prowler sa ganap na ipinagbabawal na lugar, may posibilidad na alam na ng kalaban nila ang sunod nilang mga plano. Sinabi naman ni Yuseong na ngunit ito ang kanilang plano mula sa simula pa lang, ang pagkakaiba lamang ay ang mga bagay ay nagsimula ng mas maaga. Ayon naman kay Bong Deola na kahit pareho lang ang plano, kung ang kalaban ang mag-first move,
mawawalan sila ng inisyatiba, kung ganoon ay kailangan nila gumawa ng panibagong stratehiya. Ayon naman kay Miriam Hylord na tama si Bong Deola, gagawa tayo ng ibang paraan ng pagkilos, humihingi siya ng pasensya sa paglalagay ng karagdagan na mabigat na responsibilidad sa mga ito. Iiwan na nila ang pagliligtas sa Shadowless Prowler kay Chancellor Bong Nam at Master Hunjin. Si Yuseong at Bong Deola naman ay gagawin ang bagay na dapat ay si Chancellor Bong Nam ang gagawa. Tinanong naman ni Yuseong kung ano naman yon. Ayon naman kay Miriam Hylord na ito ay ang panloob na alchemy ng Buddha, ang pagpapahaba ng paglilitis. Dapat lahat ito ay konektado sa susunod na galaw ng monghe. Kailangan nilang malaman kung ano iyon. Sinabi naman ni Yuseong na hindi ba dapat ay ito ang mas rason kung bakit kailangan nila na pumunta sa pinagbabawal na lugar. Ayon naman kay Bong Deola na may posibilidad na naglagay na ng bitag ang mga kalaban nila doon. Kung pupunta na sila ngayon doon ay baka silang lahat ay magsama-sama na makulong doon. Tinanong naman ni Yuseong na kung ganoon ay ano ang kanilang dapat gawin. Sinabi ni Bong Deola na kailangan nila dumaan sa landas na hindi inaasahan ng mga kalaban, at ito ay ang pangunahing bulwagan. Sinabi ni Miriam Hylord na tulad ng sinabi ni Bong Deola na kakailanganin nila si Yuseong para makalagpas sa mga harang ng barriers kung tama ba siya. Sinang-ayon na naman ito ni Bong Deola. Habang naglalakad palapit sa isang folding screen ay sinabi ni Miriam Hylord na kung ganoon ay gagana din ang bagay na iyon dito. Ang landas mula sa pangunahing bulwagan ay manggagaling dito. Ito ay maaaring mukhang simpleng folding screen, ngunit ito ay isang pinto na selyadong sa pamamagitan ng isang espesyal na pamamaraan. Nakasarado ito sa loob at labas, ngunit ang teknik ni Yuseong na nimble steps ay maaari na makalusot dito. Sa isip ni Yuseong na kung ang nais ba ni Bong Deola ay ilipat niya ito tulad ng kung paano niya nilagay ang isang box ng ginto sa harap ng gusali ng Hylord. Kung makakalusot ako sa likod ng pangunahing bulwagan at lampasan ang lahat ng mga barriers na iyon, ito ay madali lang para sa kanya na gawin. Kaya nakangiti na tinanong niya si Bong Deola na kung handa na ba ito. Nakangiti na sinang-ayon na naman ni Bong Deola ito. Agara nang binuksan ni Yuseong ang inventory niya. Habang unti-unti na naglalaho ay sinabihan ni Bong Deola si Yuseong na magkita na lang sila sa loob ng pinagbabawal ng lugar, hanggang sa tuluyan ng naglaho si Bong Deola. Habang nakahawak sa pader ay sinabihan ni Yuseong si Miriam Hylord na magkita na lang sila mamaya pagbalik niya. Ayon naman kay Miriam Hylord na mag-iingat si Yuseong. Makikita natin na level 10 na ang nimble steps ni Yuseong, hanggang sa tuluyan ng naglalaho si Yuseong at nakangiti na sumang-ayon sa Hylord, hanggang sa tuluyan ng nawala si Yuseong sa harap ng Hylord, at napatingin ito sa di kalayuan, sapagkat nararamdaman niyang nagkaroon ng pagyanig, kaya pinagpapawisan na lang ito sapagkat may hindi maganda na nangyayari sa ilalim sa bilangguan, hanggang sa tuluyan na namatay ang mga apoy sa kandila. Sa kasalukuyan ay nagugulat na lang si Miriam Hylord kung ano ang ginagawa ni Yuseong dito. Bakit nandirito pera ng bata na ito? Ang alam niya ay umalis na ito kasama si Bong Deola. Makikita natin na nakangiti si Yuseong habang nakatingin sa monghe, samantalang ang monghe ay nagulat sapagkat hindi niya inaasahan na nandirito ang bata na ito. Mapang-asar na sinabi ni Yuseong na kung may nakita ba siyang isang bagay na hindi niya dapat makita. Mabilis naman sumulpot si Honamdo sa likod ni Yuseong at maglulunsad ng pag-atake. Gayunpaman ay ang tinamaan lang ng pag-atake ni Honamdo ay ang after image ni Yuseong. Mabilis na nakalipat si Yuseong sa kinaroroonan ng Hylord. Habang sinusubukan na magsalita ay makikita natin ang pag-aalala ni Miriam Hylord kay Yuseong. Ayon naman kay Yuseong na nag-alala siya kay Hylord, ngunit sa tingin niya na okay pera nito. Agara naman na lumuhad si Honamdo sa harap ng monghe at humihingi na kapatawaran. Ayon dito na nangangako siyang nakita niya ito na pumunta sa pinagbabawal ng lugar. Malakas naman na nakatanggap ng sampal si Honamdo na nanggaling sa monghe. Habang nanlilisik ang mata ay sinabi nito na nakagawa si Honamdo ng isang nakamamatay na pagkakamali, at sa paggawa nito, naidulot mo sa akin ng pagkagulat. Pinagpapawisan na humihingi na labis na kapatawaran si Honamdo habang patuloy na nakaluhod. Ayon dito na hayaan siyang palitan ng pagkakamali na nagawa niya sa pamamagitan ng pagputol ng ulo ni Yuseong. Ayon naman sa monghe na umaasa sana siyang maiwasan ng direktang salungatan sa pangunahing bulwagan.
Ngunit tila wala na silang pagpipilian pa, siguraduhin ni Honamdo na ang pagpapatawad ng Buddha ay makarating sa batang si Yuseong. Biglang lumabas ang notification na ang link mission ay nabaluktot at ngayon ay mapapalitan na. Ang bagong misyon ni Yuseong ngayon ay ang huwag hayaan na mamatay ang Miriam High Lord. Malugod na tinanggap ni Honamdo ang hiling ng monghe kaya nagpalabas na ito ng killing intent at mahigpit na hinawakan ng malaking espada nito. Sabay sugod kay Yuseong habang ginagamit ang Moon Guides the Impermanence Black Immortal Blade. Impermanent Phantom Moon kung saan ay nagpaikot-ikot si Honamdo at ang espada nito papunta sa kinaroroonan nila Yuseong at High Lord. Gayunpaman ay hindi man lang nabahala si Yuseong dito hanggang sa kusang naharang ang pag-atake nito gamit ang malakas na aura ni Yuseong. Hindi na lang makapaniwala sa Honamdo sa nangyayari kaya makikita natin ang sobrang pagkabigla nito nang maarang ang isang teknik niya ng walang kahirap-hirap. Habang tumatayo ay sinabi ni Yuseong na ang sunod na mga galaw ni Honamdo ay alam na niya kung ano ito. Makikita natin na ang humaharang sa atake ni Honamdo ay ang kapangyarihan ng Magus ni Yuseong. Seryosong sinabi ni Yuseong sa mga ito na alam niya na sa umpisa pa lang na plano ng mga ito na patayin ang Miriam High Lord.